So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Na naman niya pala to. Mga kahombre ko, today, sabi ko nga kagabi dahil si Boy Tapang po ay naglabas ng napaka galit na galit siya na video kung saan hindi naman niya ako binabash pero good thing din na parang malapit na, kumbaga galit na galit siya talaga sa ginawa ko. Ngayon, itong video ko na ito mga kahombre ko, ito yung mga rebat ko sa pinagsasabi niya against sa akin. Okay? Now, Ronnie, kumapit ka na kasi this will hurt a lot, man. Kasi tandaan mo, ang spanking na to ay para sa'yo galing sa isang kuya na totoo, na naging totoo sa'yo, totoo pa rin sa'yo till now, na kilala ka, na mahal ka. Na mahal ka ng 5 taon na, mas matagal pa sa 5 taon, 5 years and up, hindi 1 linggo lang. Makinig ka, Ronnie, ha? Makinig ka. Boy Tapang, hindi talaga ako nagkamali sa nakita ko at napanood kong video sa'yo. Kanina lang, kagabi. Masyado ka nang in love, kitang-kita sa mga mata mo, kay Cherry. And that's understandable. To the point na nakalimutan mo na kahit kailan, hindi ako naging masama sa'yo. Nakalimutan mo na kung gaano ako naging katotoo sa'yo. At kung gaano ka natulungan ng sinisiraan mong brand na BOTY or Battle of the YouTubers ngayon. Alam ko sa isang banda na hindi meant ang lahat ng yan. Nagpadala ka lang sa mga sulsul sa'yo kasi hindi kita nakilala ng ganyan. Never ever kitang nakilala ng ganyan, bro. Ngayon, makinig kayo sa mga tunay na fans ni Boy Tapang na mga taga Visayas, para sa mga taga Luzon din na talagang umiidolo sa kanya, sa buong Pilipino, mga OFW. Gusto ko pakinggan yung lahat itong sasabihin ko na ito. Please. And sabihin nyo sa akin kung ano ang mali. Kasi lahat to nakikita nyo sa social media. Gusto kong malaman. Okay? Now, recap ko ang mga kaganapan sa atin, Ronnie. Nag-status ako, nakawawa ka naman kasi. Dahil naband ang YouTube channel mo noon. Ito yun nung panahon na naband yung YouTube channel mo. Dahil nga sa content mo, ng pagkain mo ng sari-saring mga bagay, tulad ng tae, insekto, etc. Diba? Real talk. After nun, minessage mo ko. Humingi ka ng tulong sa akin. And then wala akong naibigay sa yung tulong, kundi comfort lang. Diba? Real talk. Pero, tumanim sa isipan ko yon, Ronnie. Kaya nung nagkaroon ng chance, nagkaroon ng BOTY, kinontak kita agad para lumaban. Anong ginawa mo? Tinanggap mo. Tuwan-tuwa ka kasi finally makakatungtong ka na for the first time sa Maynila. Patuloy ang pasasalamat mo sa akin. Hanggang nung June last year lang, mga kahombre ko, legit yan, may message niya. Nakita ko nga yung message niya. Nandito yung message niya. Isipin mo, ilang taon na ang nakalipas, still nagpapasalamat ka pa rin sa tulong na naibigay ko sa'yo. Tama? Gusto ko sanang ipakita eh. Wait lang. Gigigil ako eh. Hindi, mamaya. Sige. So, yun. At sinasabi ko naman, syempre, lagi sa'yo na ikaw ang legend ng event na yon. Kasi ikaw ang nagsimula ng lahat sa boxing. Humble ka pa nun, hindi ka pa hambog. Yung boss natin, naalala mo ba yon, Boy Tapang? Private jet ka sinundo dyan. Kasi sabi ko, for you to experience that, kasama ang mga bata mo. Binlag mo pa nga yun eh, di ba? Nasa YouTube channel niya yun, mga kahombre ko ha. Pagbaba mo, pinatuloy ka sa bahay mismo ng boss natin. Alam mo kung bakit? Kasi binibuild up kita. Sabi niya,
bakit ganito? 600,000 lang ang subs nito pero ganito mo gustong i-ano? Sabi ko, hindi. Malakas yan. 6 years ago to malakas yan, boss. Malakas yan, maniwala ka, mahal na mahal yan ng mga taga-Visayas. Sure yan, sasabog yung event natin. Real talk. Kaya ganyan ang pinakisama sa'yo. Tapos lahat libre, kasama mga alien mo. Tama? Ang ganda ng pakikisama sa'yo. Ang ganda ng TF mo, 100,000. 6 years ago yon, Boy Tapang. 100K ng TF mo plus 50K after mong nanalo. Tama? Libre lahat yon. Tapos ano nangyari, Ronnie? Sumakit ang tiyan mo. Naalala mo? Totoo yan. Real talk kasi yun. Sumakit ang tiyan niya. The same event day. Handang-handa na ang kalaban niya, mga kahombre ko. At handang-handa na ang production. Tingnan mo, Ronnie, makinig ka, huwag yung parang tanga lang na kumbaga isa-isa mo lang ang liit kasi nakatapalodo ka kasi in love ka. Wala ka nakikita. Makinig ka para maintindihan mo at matuto ka rin sa business. Handang-handa na ang production. Magkano ang nasunog ng event sa'yo sa araw na yon nung sumakit ang tiyan mo? 1 million lang naman, Ronnie. Nasa 60 ang tao na nagtrabaho sa production na yon. Na umuwi din kasi nga sumakit ang tiyan mo. Yung kalaban mo, yung TF niya nung araw na yon, ibinigay yon ng boss natin. 'Di ba? Kahit wala naman silang napala. Siyempre, nag-training lang naman siya na matagal. Tapos biglang ganun-ganun lang. Anong akala mo? Hindi kaya ikaw hindi kaya ikaw yung nagmumukhang gasingko, yung utak, Boy Tapang, sa sitwasyon na to? Di ba? Di ba hindi mo alam lahat yan? Anong nangyari after nun, Boy Tapang? After few days, naging okay na. Gumastos ulit ng production. Ganun ulit, same. Binigay ulit ang TF. Yung TF ng kalaban mo, binigay ulit. Same. Di ba? Sa event na yun lang to, Ronnie, isa lang to, Madami ka pang nabigay na aberya sa akin, Ronnie. Dahil sa lahat ng influencer, ikaw ang pinaka-pa-VIP at pa-special. Na maraming demand. Minsan, ako pa sa sarili kong bulsa naglalabas. Alam yan ng mga influencer, Ronnie. Alam yan ng mga kasama natin. Hay nako, Ronnie. Di ba? Para lang maisama yung gusto mong maisama dito. Di ba? Ganyan ka mag-demand. Kung hindi, lagi mong panakot, hindi na lang ako tutuloy. Siyempre, mapapahiya na ako dun sa literal na nagpapa-event, gagawan ko na ng paraan. Lagi siyang ganyan. Siguro two times niya na akong inipit. Real talk yan. Meron akong mga ebidensya. Ayoko masyadong toxic yon pag ipinakita ko sa inyo. It's fine. Sa ganito na lang muna sa ngayon. Kunwari yung gusto mong isama, yung pwede mo lang isama, 3 lang. Ang gusto mo, 4. Kailangan ikaw ang masusunod. Siyempre, ikaw si Boy Tapang It's fine, man. Bibigay namin sa'yo yan. It's fine. Because we love you, man. We respect you at alam namin na malakas ka. Diba? Nasikat ka. Ganun, yun lang yun. That's it. At deserve mo yung ganyang treatment, obviously. Tapos, siyempre, galing lahat sa bulsa ko yung mga extra. Hindi mo alam yan. Hindi mo alam yan, man. Akala mo kasi, Ronnie, ang tingin mo sa akin, pinagkaperahan ko kayo. Dadating ang panahon na isasampal ko sa pagmumukha mo yung kinita ng event. Actually, walang kinita. Isasampal ko yan sa mukha mo, sa harap ng maraming tao, i-live pa natin para magkaalaman sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi. Sorry, man. I mean, kinakausap lang kita as a brother, man. Hope you understand. Tapos ganyan mo pagsalitaan ang event. Sobrang nakakamiss yung simpleng Boy Tapang lang. Naalala ko, nakachinelas ka lang. Real talk yan. Nung pumunta ka dito, di ba? Nung naka-private jet ka. Napakasimple at rubber shoes ang suot mo noon sa laban nyo ni Russell, di ba? Sa ring. Sabi mo, yun pa yung ginagamit mo noon nung amateur fighter ka pa. Sabi namin, wow, ang galing mo, napakasimple talaga nito si Boy Tapang. Isipin mo, Ronnie, eto pa. Sorry sa maaanuhan ko ngayon, masasabi ko sorry. Nagsinungaling ako sa bruise ko for the first time.
at kay Jonah. Sabi ko, hindi ka kahit kailan nag-amateur. Si Russell, mga ka-hombre ko, simpleng vlogger, alam nyo lahat yan. Vlogger lang siyang di hamak na nag-training lang for 3 weeks. Tas ikaw, Boy Tapang, amateur ka. Diba? Pero ikaw pa rin ang tiningnan ko kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Galing mismo sa'yo yan. Kasi kailangan mo ng pera. Tinulungan kita for that. Kahit na may dugas. Kasi syempre, sobrang layo mo kay Russell. Diba? Nung panahon na yun sino ba ang tunay na sikat, Ronnie? Nung panahon na yun, 6 years ago. Ikaw ba? 6 years ago, Ronnie? Sino ang tunay na sikat? Gusto ko yang lumabas sa bunganga mo. Para sabihin mo na ikaw ang nagpasikat sa aming lahat. At sa mismong Battle of the YouTubers, ikaw ang nagpasikat? Wow. Ilang beses ka ba lumaban sa BOTY, Ronnie? 2 times lang naman. Ang event ng Battle of the YouTubers was twice a week for a whole year. Tas sasabihin mo, ikaw ang nagpasikat sa aming lahat? Itong sinasabi ko sa'yo, you will forever still have a special place kasi ikaw ang nagsimula sa suntukan ng Battle of the YouTubers. Kaso mali din pala. Kasi lumaki na talaga ang ulo mo. Tama ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Mga fans mo, nasa comment section. Ayan ang paulit-ulit na sinasabi para lumaki na palang ulo ni Boy Tapang. Alam mo Ronnie, hindi lang sila. Pati yung mga kasama natin sa trabaho natin, napapansin, parang lumaki na ulo ni Boy Tapang. Ako, takip ako ng takip, Ronnie. Kahit alam ko sa sarili ko na oo. Kasi kilala kita, I've seen you 6 years ago nung walang-wala ka. Kesa sa ngayon, ibang-iba ka na, Ronnie. Hindi na kita makilala. Sobrang iba naman. Hindi tulad ng namin na ganun pa rin. Nothing has changed. Ikaw hindi. Yung kasikatan mo, pumunta na sa ulo mo. Real talk yan. Sa mga tao, mga fans ni Boy Tapang, tama ba ako? Hindi. Diba? And lastly, sa rebat ko sa'yo, sobrang laki na talaga ng ulo mo to say na napakababa ng TF na bigay sa'yo. Wala kang respeto sa mga nakasama mong mga vloggers dito na sikat. Bakit? 200k lang naman ng TF mo nung last fight mo, Boy Tapang. 200k. Tapos ang ginawa mo, nag-circus play ka lang. Halatang nagpatalo ka. Doon naisip ko, ay iba na pala talaga si Ronnie ngayon. Sobrang taas na talaga ng dati kong humble na kaibigan. 200k, Ronnie, nilalang mo lang. Konti na lang magka-TF na kayo ni Ian Veneracion. Partida si Ian, 2 hours yun, napaikot-ikot sa lugar. Ikaw, Ronnie, 9 minutes ka lang sa lona. 9 minutes, 3 minutes kada round, tas kada round may 2 times ka pa na time out. Tangina, tas 200k plus fame, konti lang yun sa'yo, Ronnie. What? Isipin mo to, Ronnie, Panahon yan ng pandemic. Hirap na hirap kumita ang mga tao. Tas nilalang mo lang ang 200,000. Wala ka namang ginastos. Tirahan mo, pagkain mo, libre lahat. Tapos 200k? Pamasahe mo libre. I'm amazed, man. Magkano na ba ang net worth ng isang Boy Tapang ngayon? At ganyan ka na ngayon mag-isip? 'Di ba? Ang dami nagtatanong sa akin, kailan ang Battle of the YouTubers ulit? Ang sagot ko, ayoko na. Ayoko na. Kasi putang ina, dyan sa putang inang event na yan, doon ko na-realize, na itong mga putang inang influencers na to, sobrang mga ingrato. Tulungan mo, ikaw ang masama. Huwag mong tulungan, ikaw pa rin ang masama. Saan ako lulugar? Diba? This is too much, man. Kung iisipin nyo, sa totoo lang, wala naman akong pakialam . Who cares, man? Ang problema kasi sa akin,
Hindi na ako si Makagago What's Up Man kapag nasa BOTY ako. Ako na si Mark Jason. Lumalabas na yung puso ko sa mga putang inan to. Bine-baby ko yung mga putang inang mga yan. Binibigay ko lahat. Hindi kasya yung budget. Naglalabas ako sa sarili kong bulsa. Ayan. Yan ang totoo. Ba't hindi mo yan masabi, Boy Tapang? Ba't walang nag-i-stand up kasi masama ako sa social media? Tama. Hindi mo pwede sabihin yan, tama? Bakit hindi mo sabihin lahat ng mabubuting bagay na ginawa ko sa'yo? Oh. Tapos hahanapan ako ng mga tao nasaan ang BOTY? No, man. Why do I need that shit? Para bumaba sa mga stupidong vlogger na mga ingrato? Walang utang na loob? Parang hindi sila tinuruan ng mga magulang nila ng utang na loob? Ha? Yung tipong pinakain mo tapos biglang duduraan lang yung pinggan na kinakain niya. That's it, man. Wala na siyang paki sa'yo. Kahit na sa totoo lang, aminin man natin o sa hindi, meron at meron din siyang fame at napala sa putang inang event na yan. Boy Tapang, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Na ako kumita ako ng malaki sa BOTY, sasampaling ka ng katotohanan, man. Baka madala ka sa buhay mo. Mawala ka na lang sa social media at siraulo ka sa sobrang kahihiyan mo. Gusto ko patunayan mo marami akong kinita sa Battle of the YouTubers. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Putang ina, pag pinakita ko sa'yo yung mga numbers, baka sabi mo, Kuya MJ, puta, sorry, ayoko na. Tangina, man. Yung mga nakikita nyo ngayon, kung anong meron ako, do you guys fucking think na galing to sa internet? You guys stupid. Hindi possible na merong ganitong yumaman na tao dahil sa internet. I'm a businessman, bro. Yan ang isipin mo. Hindi kasi ako tulad yung mga vloggers na inilalabas kung ano ang negosyo. I'm nothing like that, man. Tama na. Ilalabas mo kamo yung screenshots. Kung saan sinasabi ko sa'yo ito. Ito sinabi ko sa'yo na ito. Man, ako na maglalabas. Ronnie, ba't ikaw pa? Ako na. Putay na. Napaka-stupido. Sabi mo, may issue pala si Cherry kay Pacboy. Sabi ko, oo, content lang yan bro sa akin. Pinapainit ko lang. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ah, okay bro. Kasi pinakita ni Cherry sa akin yung post mo, di niya alam ano daw rason. Ito na, nangungulit, kausapin ka. Sabi ko, oo, content lang bro. Nothing personal, hype lang. Tuloy nyo lang ginagawa nyo. Bro, Ronnie, wala akong personal na shit sa'yo. Tandaan mo yan. Totoo naman na content lang sana to eh, di ba? Tapos napikon ka. Anong klase yun, Ronnie? Sabi ko pa nga sa'yo, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Inulit ko na naman. Kasi kailangan nyo yan, di ba? Halatang halata, tingnan mo na lang yung nasa comment section mo. Unang comment mo pa lang, online casino agad na link. Exactly tulad ng ginagawa ko. Kaya alam ko yan, Ronnie. Kasi paid tayo dyan. Tama, Ronnie? Di ba? Oh. Paid tayo dyan eh. Paid ka dyan, paid din ako eh. Parehas tayo eh. Kaya alam ko. Diba? Pag inilabas mo yung screenshots, gusto ko ilabas mo din yung mga screenshot ng mga pa-Gcash ko sa inyo. Para lang makakain kayo sa maayos na kainan dito sa Maynila. Kasi minsan humiling ka sa akin, bro, baka naman pwede lumambing. Ganto, oh. Oh, sige man. Good. Kain kayo. Sarili kong bulsa yon. Wala na nga akong kinita sa putang inang event. Akala nyo ba may bayad sa akin? Ang BOTY pagka nag-host ako? Kay Tony may bayad? Sa mga commentator may bayad? Kay Vince, kay Merck may bayad? Wala. Akala nyo lang yon. Akala nyo lang yon. Tapos, gusto ko kasi, Ronnie, kaya dapat mo yang ilabas yung mga screenshot ng Gcash na yan.
Kasi kahit kwento mo yan, hindi ako pwedeng maging masama dyan. Kasi wala akong pinakisamang mali sa'yo. Gusto ko, Ronnie, ilabas mo yung mga screenshot na sinasabi mo. Ilabas mo. Lahat! Lahat ilabas mo. Gusto ko yan. Sabi mo, binastos ko ang GF mo. Na naging GF mo for how long? 1 week. Saan ko siya binastos, Ronnie? Hindi ba lahat ng sinabi ko ay yung nakikita naming lahat sa mismong content niya? Wala akong dinagdag or sinabi sa mga video kong salita sa GF mo, Ronnie. Kasi lahat ng sinabi ko, lahat ng yon nasa FB page ng GF mo. At ang mga bagay na yon ay ginawa niya. Yung mga sinabi ko. At ginagawa nyo ngayon. Diba? Walang labis, walang kulang, Ronnie. Hindi ko nga siya minura. Ikaw, minura ba kita? Minura ko ba siya? Alam mo kaya para kang naiinsulto. Parang medyo nakaka-insulto yung mga videos ko sa'yo, Ronnie. Kasi nakapikit ang mga mata mo at nakatakip ang mga tenga mo. Pagdating sa babae na yan. In love ka, Ronnie, kaya bulag at bingi ka sa realidad. Lahat ng negatibong komento, hindi mo papakinggan yan. Kasi in love ka. Normal lang yun. Ayan mismo, tao magsasabi sa'yo. Di ba? Sabihin yan, totoo. Wala akong iniimbento na mga salita. Lahat totoo, lahat may proof nasa FB page mismo ng partner kuno mo. Sabi mo pa, paano kung bastusin ko ang asawa mo? Pwede naman yun, Ronnie. Gawin mo yun. Why not, man? Kaso lang kasi, Ronnie, libelous yun. Kung ready ka, do it, man. Tulad ko. Diba? Lahat ng kaso ko hinarap ko. Ganun talaga, man. You make mistakes in life, right? Ganun talaga. Wala ka do it. Gawin mo yun, man. Libelous yun, do. Kasi probably, mag-iimbento ka lang. Kasi kahit saliksikin mo ang buhay ng asawa ko, negosyante siyang tao at hindi siya gumawa ng mga bagay na madudumi sa buhay niya tulad nating dalawa, Ronnie. Kumain ka ng tae, nagpakita ako ng tite. Kumain ka ng kung ano-ano, tinitira ko kung sino-sino. Which, pinagbayaran ko na. Kasi halos makulong-kulong na ako at lahat ng tinira ko ng masasama, hinarap ko, humingi ako ng pasensya. That's why bumalik ako ng may mas malaking utak ngayon, okay? Na alam ko na kung paano magsalita against sa tao. Hindi na po ako nag-iimbento tulad ng ginawa ko dati kasi mali yun. Libelous yun, cybercrime. Itong ginagawa ko, hindi. Kasi inuulit ko lang po sa inyo ng may mas malakas na boses yung mga napapanood nyo. That's it. Ronnie, sabi mo maliit ang utak ko, di ba? Gasing ko. Hindi kaya ikaw yon? Look at yourself, man. Tumingin ka sa salamin, bro. Tumingin ka sa salamin, subukan mong i-remind kung ano ba talaga ako, kung naging sino ba talaga ako sa'yo. Ikaw ba nagpasikat sa akin? Ako ba yung tunay na nangailangan sa'yo? Ako lang ba? Okay ba na magkaroon ka ng utang na loob sa tao na tulad ko lang? Reflect, man. You're still a kid for me. Masyado ka pang bata, Ronnie. But alam ko na you'll realize something soon. Yung partner mo, Ronnie, wag mo ikumpara sa partner ko. Kasi yung partner ko, hindi yan social media influencer. Negosyante siya. Ha? Yung partner mo ang tulad natin. Social media influencer din siya. Public figure. So, kita ng lahat ang ginagawa niya. Okay? Content niya nila dati, nung ex niya nakakontentan, naguhubad sa harap. Sa harap ng ex niya. Real talk. Sabihin mo ba, ano to? Nag-iinsulto ba ako sa GF mo? Paano ako nag-iinsulto, man? Yan o, totoo naman to, di ba? Tama ba? Totoo ba ito sinasabi ko? Hindi. Di ba? Content niya yan, di ba? Nagubad siya ng ganun sa harap nung ex niya ka-content. Tama, hindi. Di ba? Oh,
Paano ako nang insulto? Real talk yon, masakit. Totoo eh, di ba? Oh, nakita mo, tapos sasabi mo, nag-iimbento ko? Paano yon, man? Di ba? Tapos, pagkatapos ng mga ganyang content, papunta lagi siya sa bastusan. Sa kama ang content niya. Siba, nagko-contentan sila sa kama. Come on, man. Nilalaplap nung ex ka-contenta niya yung paa niya, tas papunta sa... Man, napapanood ko din yon, bro. Siyempre. Tapos, very teasing, nagbabasa ng katawan, naliligo. Man. Ano ba to? Ano ba tong mga napanood ko? Ako lang ba nakakapanood dito, Ronnie? Baka baliw na ako, Ronnie, ha? Baka ako yung baliw. Puta, nag-iimbento na ata ako. Wala atang ganyan na content si Cherry White. Parang wala. Basta, puro ganyan ang content niya. Alam yan ng lahat, Ronnie. Sa akin ka nagagalit kasi hindi mo matanggap dahil bulag at bingi ka. Ayaw mong pakinggan yung totoo. Ayaw mo. Dahil nga, mahal mo siya kuno. Hindi mo matanggap ang katotohanan, Ronnie. Ayan at witness ang mga tao, hindi ako nag-iimbento. Hindi na kailangan mag-research pa sa jowa mo. Ha? Tao pa lang alam na makakapagsabi na kung ano ang ginagawa ng jowa mo. Exactly like me and you. Pag sinabing boy tapang straight away, nandun pa rin ang utak nila, kumakain ng tae. Pag sinabing MG, yung sinapak, yung tarantado, nang titira sa social media, nagpakita ng tita, that's it. Internet never forgets. Internet never forgive. That's life, Ronnie. Pero ako, hindi ko kinakahiya yun, man. Dapat hindi mo ikahiya yun. Dapat hindi mo ikahiya yun sa GF mo, man. At even yung ginawa ng girlfriend mo ngayon kuno, na mahal mo na talaga, halaplapan, putang ina, hindi mo dapat ikahiya yun, Ronnie. Kung wala yun, wala siya dyan ngayon. Kung wala yung ginawa mo nun, wala ka dyan. Kung wala yung ginawa mong kahabulastugan, wala ako dito ngayon. Hindi dapat tayo kinikilala ng tao. We make mistakes in life, man. That's normal. Kaso iba yung mistake natin. Nakapublish. Diba? Nakapublic tayo, man. So what do you expect? Na hindi i-recall ng mga tao yung mga pagkakamaling ginawa natin laban sa atin? Sino ngayon, Ronnie, ang may maliit na utak, uulitin ko? Ikaw o ako? Nakilala mo siya ng isang buwan. Ako, tangina, kilala mo ko more than 5 years na. Diyan pa lang halatang halata na naisip bata ka. Hindi ko kay para salubungin ang init mo sa akin, Ronnie. Kuya mo na ako halos. Pucha, di ba? Hahayaan lang kitang mag-init. Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa yon, tama. Witness sa mga tao, Ronnie. Pagdating ng panahon, babalikan nyo lahat tong video na ito. At sasabihin nyo, maalala nyo to eh. Sasabihin nyo, sayang naman, boy tapang. Sana nakinig ka na lang kay MG. Hindi pa ngayon. Ngayon, demonyo pa ako sa'yo, boy tapang. Pagdating ng araw na yon, lalapit ka ulit sa akin, hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko yon kasi alam kong hindi ikaw to lumalabas ngayon sa social media. Hindi ikaw yan, Ronnie. Putang ina. Hindi ikaw yan. I know you, man. Hindi ikaw yan. Hindi ganyan si Ronnie from Alcoy, Cebu. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya. Hindi ganyan. Putang ina. Sorry, man. Medyo na-stress ako. Hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya kasi alam mo, ha, Ronnie, alam ko na proud ka na Bisaya, tangina. Pinaglaban mo yan. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga Bisaya, Ronnie. Alam mo yan. Bisaya din ang misis ko, hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka. Nananawagan ako sa mga kabisayaan ko, mga kahombre na nakikinig dito at sa mga fans ni Boy Tapang na mga Bisaya. Kayo po ang motibo bakit siya nandyan ngayon.
Kayo rin dapat ang maging motibo para magising tong boy tapang na ito sa katotohanan. Masyado na po lumalaki ang ulo niya at hindi na marunong makinig at maging humble. Tulungan niyo akong iparealize sa taong ito na mali ang desisyon niya. Alam niyo yan, kayo ang motibo bakit siya nasa taas. At kayo lang din ang magiging motibo para ma-realize niya ang mga maling desisyon niya sa social media. Magagaya lang to sa nangyari sa kanya dati. Real talk. Sa buhay natin, mga kahombre ko, kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. I became successful kasi hanggang ngayon, alam ko at di ako nakakalimot sa mga taong tumulong sa akin. Kahit 5 piso, tangina, na naitulong lang yan sa akin, 5 piso lang, pucha, okay lang, nasa puso ko pa rin sila at lagi ko silang pinasasalamatan. Naniniwala tayo sa iisang Diyos, mga kahombre ko. Di ba? Hindi po iaangat sa buhay ang isang tao kung totoong walang iya ang isang tao. Yun lang. One love. Good fucking vibes.